Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Padayong paglambigit sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gihibaliwa lang sa gobernador sa Sugbo. Samtang mga panawagan nga mo surrender na lang si Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Wa gikalipay ni Vice Presidente Sara Duterte. Syudad sa Sugbo, nagtinguhang makabalik paglabay og mga basura sa Binalew Private Landfill. Lalaki nga gituang bugaw, nadakpan sa barangay Kamputaw ning Dakmayan sa Sugbo. Upat ka mga babay na rescue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao ug Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa detalye sa atong mga balita, Vice Presidente Sara Duterte wa nalipay sa panawagan nga mosurrender na lang si Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Gihimugatan sa mga kaalyado nga pinasikad ra sa pamolitika ang tanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala gikalipay ni Vice Presidente Sara Duterte ang panawagan nga mutahan na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa ngadto sa International Criminal Court karong nakaung-ong na ang warrant of arrest batok niya. Matud sa Vice Presidente, nga dili ka na panawagan sa bisan kinsang tao, kaya lang niya dili mahimong makadakop ang mga langyong institusyon ngadto sa gidangatan ni de la Rosa. Nyatong Martes, miluwat og resolusyon ang 5 ka mga senador nga naghangyo kang de la Rosa nga mo-surrender na lang ngadto sa ICC. May namdumang gitumbok sa ICC si De La Rosa isip co-perpetrator sa dugoong drug war campaign ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsang nag-atubang og kasong crimes against humanity. Halos kada adlaw nang gibisitahan ni VP Sara ang iyang amahang si Duterte nga gibalhog sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Maong gihimug-atan ni VP Sara nga mas gipalabi matud pa ang pamulitika sa mga kaubanan inay nga alagaran ang katawhan. Samtang subling gihimug-atan ni De La Rosa ning Miyerkules sa buntag nga di gid siya mo-surrender ngadto sa mga tinugyanan sa ICC. So sa ka-TV interview, gimug-atan sa pinangitang senador nga pamulitika lang usab ang tanan. Maong nakabot matud pa ang daw nga makaluluoy niyang kahimtang. Maong nakita ni De La Rosa nga gustong isalikway sa mga kritiko ang mga nahimo ni kanhi Presidente Duterte nga mao ang pagbakgang sa mga durugista bisan og naamong ang mga inosente lang. Samtang sa habig sa ICC, gibutyag sa tigpamaba nilang si Orian Mailet nga mag-agad na sila sa nasudnong kagamhanan aron pagtunol sa arrest warrant nga tukang De La Rosa. Matud ni Mailet nga igula makigalayon ng ICC sa mga lokal nga otoridad aron pagtunol ngadto sa korte sa higayong madakpan o musurrender ang maong senador. Gian Navarro, CCTN News. Mga gipanghimo sa Kapitolyo o ubang ahensya sa gobyerno atol sa ASEAN Summit mahimong usbon sa lain nga mga dagkong international events nga himuon dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Himuong sumbanan o benchmark sa Cebu Provincial Government o mga ahensya sa gobyerno ang ilang mga gipanghimo ato sa ASEAN Summit ngadto sa ubang mga dagkong international events nga may tabo sa umaabot dinhi sa Sugbo.
Subay kini sa kamalampuson sa bag-o lang natapos nga kalihukan diin. Resulta kini sa halapad nga collaboration ubos sa local organizing committee. Nakita sa grupo nga nahapsay ang tanan gikan sa gipatumang security protocol sa palibot, pag-andam sa mga dagkong venues, pag-atiman sa mga bisita, apil na ang pagpasigarbo sa mga lokal nga produkto ug talento. Matod sa chairperson sa local organizing committee nga si Gobernador Pamela Baricuatro nga magamit ang mga gipakitang diskarte kay epektibo naman di ay. So, as far as I'm concerned, it's a different leadership, it's different times. So, that's why different results. Samtang napaglantawan sa Department of Tourism 7 nga magdepende lang sa mamahimong expectation sa tanang mga bisita ang mga gipanghimo sa mga dagkong panagtapok sama lang sa ASEAN Summit. Matod sa Regional Director nilang si Jelina Asis Dimpas nga laumang kapanaminan usab sa mosunod pang mga dagkong kalihukan ang mga kontribusyon nga ilang nahimo. We've covered a lot in terms of preparations, so definitely those areas which have worked will be carried over, but at the same time, there are also opportunities to do better. Piniling naka-standby ang habig sa Police Regional Office 7 aron makabantay ngadto sa mga dagkong bisita sa umaabot. Kay tungod sa hiniusang puwersa sa nagkalain-laing law enforcement agencies, magpabilin ang zero crime-related incident sa entero kalihukan sama na lang sa ASEAN Summit. Because safety and security is not just about crimes, it's also about ensuring that in the occurrence of any disaster, man-made or natural, there's always a preparation to it. Karong nakaginhawa na ang tanan human nga nagmalampuson, dako ang pasalamat ni Governor Baricuatro sa tanang mga nagtampo aron mapahimutang ang ASEAN Leaders Summit. Dungan kini sa paglaom nga makabinipisyo kadugayan ang lokal nga ekonomiya. Pinagi sa maing feedback nga naangkon. Our national agencies, local government units, uniformed personnel, healthcare workers, emergency responders, private partners, tourism stakeholders, hotel and resort staff, volunteers, garbage collectors, and all capital employees who work tirelessly behind the scene. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ian Navarro, CCTN News. Cebu Governor Pamela Baricuatro didma lang sa mga bashers nga padayong naglambigit kaniya sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa gobernador, focus siya sa pagpalambo sa ekonomiya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Walay pakialam si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga tao nga giingong padayong milambigit sa iyang pangalan sa nagpadayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini ang pamahayag ni Baricuatro subay sa daghang mga komento sa publiko tungod sa giingong relasyon ni ini sa mga Duterte sa wala pa kini magpapili pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Yan ay buong naman lang nung kung na-appeal naman ko aning impeachment na wala ko nag-focus on. It's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga ato ang ASEAN successful. Kaya maawawan dito din sa Cebu kung mupalpakta. So but glad, happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu and especially the Cebuano people. Gidugang sa gobernador nga natingala na lamang siya nga nung naapil na ang iyang pangalan sa nagpadayong impeachment trial sa Vice Presidente ngadto sa kauluhan. What can I say? Ay, wala ko ipaki nila. Uy, basta para na ako, hawak ko ang bit. Thank you. Matod ni Baricuatro nga gifocus niya ang iyang kaugalingon pagsiguro nga mamintinar ang kalambuan nga naangkon sa Sugbo sa bag-o lang na human nga ASEAN Summit ilabina sa natad sa turismo. Sa samang higayon mipadayag usab si Baricuatro nga nagmalampuson ang nasod ug ang Sugbo sa 48th ASEAN Summit ni atong Mayo 7 ngadto na sa 8. Gilauman usab sa komitiba ang pagdagsa unya sa mga turista sa nagkadaiyang tourist destination sa Sugbo subay sa mas lapad nga pagpakita sa nasod sa kaabunda sa mga kasuruyan, lamian nga pagkaon ug maabi-abihon nga mga tao nga mga Pilipino. RV Veloso, CCTN News. Siyudad sa Mandawi, gustong ilibkas ang 4-day work week nga ibalik na sa normal nga operasyon sa Biyernes. Hinoon adunay gihapoy gipatuman nga mga lakang nga makadaginot sa enerhiya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagpaabot na lang si Mayor Tadeo Junki Uwano sa dato sa mga departamento sa pagpatuman sa 4-day work week. Matud sa mayor nga subayon kung aduna bay maayong epekto ang pagpatuman niini o kung pila ang nadaginot nga enerhiya o petrolyo. Gisugdan ang pagpatuman sa 4-day work week sa tungang bahin sa Abril, subay sa taas nga presyo sa petrolyo tungod sa gubat sa Middle East. Hinuon bisan Biyernes, adunay skeletal workforce. Nagpabilin gihapon ang pipila ka mga empleyado sa City Hall. Matud ni Uwano nga kung dili man dako kaayo ang nadaginot, gusto niya nga ibalik na sa regular nga 5 ka adlaw. Mas convenient man gud sa katawhan sa atong mga constituents sa katong the regular days, no? Katong sa Friday up to Friday ta ang work schedule nato kay murag naandan na sila for the longest time. Hinuon bisan nga ilibkas, magpadayon gihapon ang pagpatuman sa mga conservation efforts sama sa pagpakunhod sa temperatura sa mga air conditioning unit o paglimita sa paggamit sa mga government vehicle sa mga dili importanteng lakaw. Sa kato lang gyud kay taas na magud to, magkiyawan kita maabot og 200 per diesel ato. Nya murag ang ilan yang parang fare going back and forth ana ba nya magkaron nag regularize naman ang presyo. Hopefully magduwa na lang siya maubos pag yun. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipaubos sa red o yellow alert status ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines tungod sa nagkanipis na nga nabiling supply sa kuryente. Gipatuman ang red alert status sa Kabisayan gikan sa alas 3 sa hapon kaganina hangtod na sa alas 8 karong gabi. Samtang ipabilin ang yellow alert status gikan karong alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi. Matod sa NGCP nga naa sa 2,510 megawatts ang kayang mahatag nga supply sa kuryente ngadto sa Kabalayan. Niabot na usab og 2,413 ka megawatts ang peak demand gikan sa tanan nga mga konsumidor sa rehiyon. Gipahibaw usab sa NGCP nga mapugos una sa pagpatuman sa maong power outage kung 12 ka mga planta sa rehiyon sukad niadtong Marso nga mao'y nakaingon sa kahimtang sa Visayas Grid area. Mosunod, syudad sa Sugbo, nagtinguhang makabalik paglabay og mga basura sa Binalew Private Landfill. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Sergio Osmeña. Ikatulong Pangulo sa Pilipinas ug ikaduhang Pangulo ubos sa Philippine Commonwealth. Mikuha og kursong abogasiya sa University of Santo Tomas ug nahimong second bar top-notcher. 25 anyos pa lang dihang nahimong piskal sa lalawigan sa Subo ug wa pay 30 anyos dihang napiling gobernador. Napiling senador niadtong 1923 hangtod 1935. Pag-ulbo sa World War II, si Don Sergio mikuyog kang Pangulong Manuel Quezon sa Estados Unidos. O dihang namatay si Quezon niadtong 1944, si Don Sergio ang mipuli isip Pangulo sa nasod. Kauban siya ni General MacArthur ug uban pang Pilipinong general kabidunggo sa Leyte niadtong 1944. Si Don Sergio milingkod isip Pangulo sa nasod hangtod sa sunod nga presidential election niadtong 1946. Di napili si Manuel Rojas isip bagong presidente. Si Don Sergio mitalikod sa politika ug migahin sa iyang panahon isip private citizen hangtod sa ipagtaliwan niadtong 1961. Don Sergio Osmeña. Karbo sa Subo. Subuano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa atong mga balita, gitinguhan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga makabalik ang syudad sa paglabay og mga basura sa Binaliw Private Landfill. Kini human napupos na ang panagsabot tali sa Cebu City Government ug sa labayanan sa basura sa lungsod sa Aluginsan. Mato ni Archival nga nagpadayon ng Department of Environment and Natural Resources 7 sa pag-evaluate sa labayanan sa Barangay Binaliw. Sa kasamtangan, gipaylo na una ang mga nahakot nga basura sa bakanteng luna sa South Road Properties isip staging area. Samtang nangita usab ang syudad og laing dapit kung asa mahimong makalabay og basura gikan sa mga kabalayan. Hatag na considering nga nanay go signal sa DNR, the regulator, nga na ay may concern. So, una, naghimo ko og usa ka team nga
nag-convene na sila karon, and we will have to check now until the next few days naon sa ilang report so that we can already find a way na makahatag na ta sa binalyo. Gitunan sa Cebu City Government ang mga infrastrukturang makatabang aron dili mosamot ang pagbaha sa dakbayan. Mato ni Mayor Nestor Archival nga lakip sa mga itukod mao ang dam aron kapunduhan og tubig gikan sa mga dagkong sapa. Gawas nga kalikayan ang paglunop hangtod sa kadalanan makabato ng syudad og tinubdan sa tubig nga mahimong maapod ngadto sa kabalayan. Kini ang usa sa mga napaglantawan ni Archival human giduso sa Department of Public Works and Highway 7 ang pipila ka mga infrastruktura duol sa kasapaan sa Metro Cebu. Sa kasamtangan, gidefer una sa Regional Development Council 7 ang endorso gikan sa DPWH 7 og nanginahanglan sila og dugang pang mga rekisitos una maaprubahan. Gibantayan na sa Kapitolyo ang pag-agi sa mga heavy truck sa kadalanan sa Cebu Province ubos sa Unified Truck Ban. Ubos sa Executive Order No. 28 ni Governor Pamela Barecuatro, gidid-ang makaagi ang mga dagkong truck gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Ipatuman ang maong truck ban sa lalawigan ngadto sa mga mag-agi sa national ug provincial roads. Wala ipatumang truck ban sa adlaw nga Domingo ug holidays ug exempted ang mga emergency vehicles, sakyanan sa mga militar ug mga adunay kargamentong essential goods. Matod usab sa kamanduan nga mga lokal nga kagamhanan ug traffic authorities ang mag-igo kung pila ang multa ngadto sa mga nakalapas niini. Mupay gayon og mga seminar ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ngadto sa mga driver ning buwana. Subay kini sa kabalakang naangko ni City TODA Chief Jonathan Tumulak. Diin 5 ang nakalas sa lain-laing aksidente sa dalan sa unang quarter ning tuiga. Gikan kini sa 300 ka mga vehicular accidents nga natala sa syudad gikan Enero hangtod Marso tuig 2026. Mato ni Tumulak nga kadaghanan mga aksidenteng nahitabo tungod lang sa kahubog sa driver. Laki posab sa paubos sa seminar ang mga emergency vehicle drivers sa syudad. Aron ni painumdum nga magmatngon sa pagmaneho bisan og naay tabangunon sa unahan. Mosunod, lalaki nga gituang bugaw nadakpan sa barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Sugbo. 4 ka mga babay na rescue. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month.
That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo, offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Your song, Your music! your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Since I kiss me, let me live so wide.
It thinks as bad as me is living like it's fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. It was 1962, kaya already 42. Nakatrato siyang kano nga ang height 6 feet 2. Max Orban, na tao midako sa Subo, nakahuman og high school sa University of Southern Philippines ug mikuhag machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iyang mga awit nga pasiaw. Apan si Max Orban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s. Carmela, dungga kining nagsaudi, kay dadon ko ikaw sa himaya dayo. Bukalista sa usa ka banda ug mitukal sa Japan, Vietnam ug uban pang nasod. Hangtod karon si Max Orban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikdi ang una niyang gugma, ang harana. Max Orban, Karbo sa Subo. Subuano ni. Ulan pagkatahong mo, ang magasud kung kanino daway kabuo. Balik sa atong mga balita, lalaki nga gituho ang bugaw na dakpan sa iniusang operasyon sa NBI 7 ug sa ICAT 7 sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Upat ka mga babae ang na-rescue usab, apil na niini ang usa ka tulo ka buwan nga mabdus. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gidakop sa National Bureau of Investigation 7 ang usa ka lalaki humaan na abtang ng bugaw og mga babae sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Subject sa mong operasyon niadtong Mayo 11 sa gabi, si Jolie Hainar Fundador alias Joel hingkod ang panuigon og nagpuyo sa Mvela Street sa Susamang Dakbayan. Na-rescue niya ng panahon na ang upat ka mga babae nga nasa 23 hangtod 30 anyos ang pangidaron. Usa kanila tulo ka buwan na nga mabdos. Nasuta sa pasiunang investigasyon sa NBI 7 nga nag-offer si Fundador og 2,000 pesos kada usa aron makahimo og malaway nga matang sa kalingawan ngadto sa porsigidong customer. Human nga gidawat ni Fundador ang marked money gikan sa agent. Dali siyang nadakpan sa mga operatiba sa NBI 7 ug Interagency Council Against Trafficking kun IACAT 7. Mato di NBI 7 spokesperson Maria Contessa Lastimoso nga gipabos sa kabuan ng surveillance ang maong dinakpan human nakadawat og sumbong gikan sa IACAT 7 ug DSWD 7 bahin sa mong binuhatan. The meeting was conducted last April 16. So immediately we took action on that one. April 18 we started our surveillance. So for so many times, imagine May 11 namin nagdakop, it was that difficult nga ma-establish nato ang aspect sa human trafficking. Gihimo sa maong dinakpan ang modus ngadto sa nagkalain-laing establishmento sa syudad, apil na ang mga hotel. Gawas sa mga lokal ug langyaw nga dumuduong, apil sa mga nipahimos sa malaway nga serbisyo gikan sa mga babae ang mga opisyal sa gobyerno. We need to prove it that they are in connivance with those people because hotels they operate, they admit guests, paying guests. So it's not for them to screen or check what kind of guest are you or something. Yeah, so it's not really that easy to establish also. Yang kunino ni Fundador among binuhatan, dala na sa panginahanglanon sa ilang pamilya. Humanadakpan, nagbasol na siya sa maong salaod. Sa 100 aside, 200. Hindi lang po pagtabang po sa mga kabataan po niya, sir. Nga nung nahimo manilimo, Jali? Tungod po dito, pandemic lockdown pag sa 2030 po, sir. Trabante ko sa lasan, sir. Wala naman na yung trabaho mo. Na-discarte na po ako. Kasong kalapasan sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, ang atubangon ni Fundador o gipaubos na siya sa inquest proceedings sa Cebu City Prosecutor's Office. Gian Navarro,
CCTN News. Kapin usa ka gatos ka mga sospek sa lain-laing krimen nadakpan sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo sa napulo ka adlaw nga anti-criminality operations. Moabot sa 6,000 ang naisyuhan og citation ticket sa Safer Cities Initiative. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 124 ka mga suspitsado ang nadakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo atol sa napulo ka adlaw nga pagpatuman sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kung sa Cleo gikan Mayo 1 ngadto na sa 10, 2026 ug kapin sa 6,000 ka mga malapason sa mga lokal nga ordinansa ang naisyuhan og citation ticket sa napulo ka adlaw nga hugot nga operasyon gikan sa alas 12:01 sa buntag ngadtong Mayo 1 hangtod sa alas 11:59 sa tungang gabi sa Mayo 10 nakalusad sila og 111 ka mga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons, pahingusog sa kampanya batok loose firearms o ang subsub nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa gobyerno. Sa kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugas, ang CPPO nakadausad og 23 ka mga operations nga resulta sa makasikaw sa 28 ka mga drug personalities, din 25 niini giilang nga mga drug pushers ug tulo ang drug users. Sa mga operasyon nakasakmit ang kapulisan og 20.31 gramos ka shabu nga doon standard drug price nga 138,000 pesos. Gipakusgan usab sa kapulisan sa lalawigan ang ilhaga pagukod sa mga pinangita sa banaon, di naka-serve sila og 38 ka mga warrant of arrest nga resulta sa pagkasikop sa 35 ka mga wanted persons. Lagip na niini ang pitong ang ilang nga mga most wanted person atol sa 35 ka mga naglahing operation sa tibok probinsya sa Sugbo. Samtang pito usab ang napusasan sa kapulisan silang kampanya batok loose firearms sa 16 ka mga operations nga naglangkob sa buy-bust o plan katok ug ang pag-implementar sa mga search warrant batok sa mga tawo nga nagkupot og armas nga wala lisensya. Mabot usab sa 54 ka mga sugarol ang nagadakpan sa kampanya batok illegal gambling ug pagkasakmit sa 15,000 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Gipahiba usab sa Cebu Police Provincial Office nga nakatala sila og 6,000 ka mga tawo nga nakalapas sa mga ordinansa sa matag local government units atol sa 2,049 ka mga operations subay sa hugot nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Sa dita nga gipahibaw sa kapulisan, 1,388 nini nasita tungod sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog sa publikong lugar. 420 ang nilapas sa smoking ordinance, 340 ang walay mga sinina, 1,001 ka mga minors ang na-rescue, human nga milapas sa balaod sa curfew, 60 ang nakalapas sa noise ordinance sama sa karaoke ug video key, samtang 2,639 ang milapas sa balaod sa trapiko. Arnold Bustamante, CCTN News. Gibanabanang moabot sa 80 milyones ka pesos nga kantidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo nga gisuwayan sa pagpalusot paingon sa dakbayan sa Sugbo o nga na-intercept kini sa Philippine Coast Guard. Gisusi pa karon asa gikan og kinsa ang padalhan sa maong mga kontrabando. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Kapin sa 1,000 ka mga karton nga pinayuhot nga sigarilyo nga gisulod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlawon nitong Martes dito sa North Reclamation Area sa dakbayan sa Mandaue. Matud ni Captain Jerome Luzada, ang station commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibanabana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tona sa 80 milyones pesos ang mao nga mga sigarilyo. Gipasabot ni Luzada nga neto nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment nga cargos nga ang mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa dakbayan sa Mandaue. Gialerto dayon sa PCG ang ilaga monitoring sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandaue ug ila nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga dunay karga nga container vans nga migawa sa Pier 7. Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilayon, mihunong ang duha ka mga trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Luzada nga nakabantay ang mga driver sa mao nga mga trailer truck nga dunay nagsunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ilang ning giabandonar. Ang atong mga tropa, stay put lang ilang gibantayan ang container van. Gihuwat nga mobalik ang katong truck. Kay we're expecting nga ila balikon ba? Kay unusual lagi nga bili nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga trucks, and then it has been parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat, positively ang kaning duha ka van were included on the list nga sa atong nadawat nga
nga information. Nakikalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs o sa Bureau of Internal Revenue kung BIR aron mo ay muabli sa duha ka mga van o misusi kung doon na ba'y buhis nga gibayad ang shipper sa mga mga sigarilyo o nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimong investigasyon sa PCG uban sa laing ahensya sa gobyerno aron masubay kung asa gikan o kinsa ang padalhan sa mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo. As of now, we are still conducting investigation, no? And there might be speculations nga pwedeng arin siya dadon sa Cebu, ari distribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept nato. So, we are still conducting investigation right now. Nagduna ang PCG opisang na sa Sugbo ipangapon-apon ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sunod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466 samtang nga nagpadayon pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mokapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Arnold Bustamante, CCTV News. Philippine Coast Guard sa Rehiyon 7 mupahugot sa monitoring ngadto sa mga pantalan aron paglikay pagpasulod sa mga kontrabando. Kini human masikop ang duha ka shipment nga smuggled nga sigarilyo karon lang buwana. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Matud ni Captain Jerome Lozada, commander sa Coast Guard Station Central Cebu, nga prioridad karon ang padayon nga pagmonitor sa mga pantalan ug ang pagpalambo sa ilang intelligence gathering. Importante, we have continuous monitoring on our ports, and then medyo lisod-lisod ko siya nga monitor unless we have intel report, prior report na ma-receive. No, kay there are ports mangod nga some of these ports are private, so medyo limited ang atong authority ani. We need prior coordination if we need to check something inside sa ilang mga cargo. Kini nga lakang gihimo aron masiguro nga mapugnan ang pagsud sa mga illegal nga kargamento sa dili pa kini mahatod o mabaligya. Ang hugot nga monitoring subay sa dakong operasyon sa smuggled nga mga sigarilyo sa may North Reclamation Area na intercept ang duha ka container van duol sa Pier 4 nga adunay sud nga 1,000 ka box sa sigarilyo nagkantidad og moabot sa 80 milyones pesos. Ang PCG ang nakigalayon sa Bureau of Customs o gisusi pa kung asa gikan og asa posibleng dadon. Diri sa Cebu, karon pa lang ni ang atong na-apprehend diri. Sa apprehension namo sa Coast Guard, this is the second time nga natin na-apprehend. Gawas sa Cebu, matud ni Lozada nga aduna usab smuggled nga mga sigarilyo nga na-intercept sa Bohol karong simanaha. Apan mas gamay ang gidaghanon, gisakay lang kini sa bangka. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.